June 3, 2026, Miyerkules, nanumpa na si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore matapos pagbotohan ng 12 senador na dumalo sa sesyon kanina. Nagkaroon ng quorum sa Senado matapos sumipot sa sesyon si Senator Francis Cheese Escudero. Abangan po ang detalye niyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapayin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President Pro Tempore. Senado, nag-join si Nadia matapos ang balasahan. SP Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla inireklamo ng obstruction of justice sa Ombudsman. 200 bilyong piso kakailanganin sa pagdaraos ng special election sa distrito ni expelled Congressman Kiko Barzaga. Halos 100 pamilya apektado sa sunog na sumiklab sa May Bunga, Pasig City. At bilang ng mga namatay sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 25. Nagkaroon ng malakihang kaganapan sa Senado kanina kung saan nahalal bilang Senate President Pro Tempore si Senator Win Gatchalian. Nagkaroon rin ng balasahan at palitan sa mga chairmanship ng mga committee sa Senado. At ngayon mapalad tayo makakausap natin, walang iba kundi si Senator Panfilo Ping Lacson live. Magandang gabi po, Senator Lacson, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Nina and Jack. Magandang gabi sa atin lahat. Senator, una sa lahat, well, congratulations kayo na for now ang bagong majority dyan sa Senado. Paano po natin re-resolbahin? While sinabi nyo nga kanina na nanumpa na si Senate President Pro Tempore Gatchalian, pero ayaw naman mag-back down ni Senate President Alan Peter Cayetano. Paano po natin ito re-resolbahin? Well, unang-una, kung nandito sila kanina, dapat may nag-object at kami nagdebate at napagbotohan. So, 10 sila sa ngayon, kami 12. Bago namin ito pinatupad kanina sa session hall alas 3, pinagmitingan namin ito, diniscuss namin extensively during lunch time. Kasi as early as 1 o'clock, alam na namin na si Senator Cheese Escudero ay darating sa session hall. At makikid-join sa aming 11 para maging 12 kami. So, diniscuss namin with legal, yung aming mga kasamaan, yung sanay sa Senate rules, at iyon ang aming napagkasunduan. So, ang in-invoke dito, yung jurisprudence, yung Abilino versus Cuenco, na kung saan kapag ang isa o 2 miyembro ng Senado labas sa coercive power ng Senado o kaya hindi mako-compel yung kanilang attendance sa session, hindi sila bibilangin bilang base number sa pagdetermine ng quorum. Therefore, kung 12 kami at 22 yung base number, maliwanag na merong quorum at saka may majority. Kasi 12 against 10 is a clear majority. So ginawa namin yung pagboto to declare all positions or elective positions vacant except lahat, pati yung Senate President. But we could not yet elect a new Senate President because under the Constitution, 13 para mag-elect. Pero para mag-oust o para mag-declare na bakante, simple majority. Okay, so just to be clear, si Senator Alan Peter Cayetano has been ousted as Senate President. Kasi bakante yung kanyang position. Pero wala ngayong elected pang Senate President dahil nga 13 boto ang kailangan at 12 lamang kami kanina. Opo, para po sa kaalaman ng lahat, bakante pa yon. Yeah. Bakante pa rin po. Bakante pa yon. Yeah. Kasi in the absence of the Senate President, ganito yun, pagka walang Senate President, yung Senate President pro tempore, siya yung mag-act as a Senate President or presiding officer. Hindi siya Senate President. So si Senator Gatchalian will be Senate President pro tempore, nanumpa siya kanina.
At kung halimbawang wala si Senator Gatchalian, yung majority leader ang pwede mag-preside. So yun ang nasa rules namin. Ang critical lang dito yung mag-elect ng Senate President, kailangan ng 13 at least. Ayun. And sa ngayon po, mukhang hindi nyo makukuha yung 13. So, pwedeng for a while ay magiging ganito lang po ang, kumbaga, ang setup. Meron tayong temporary, no? Or pro tempore na Senate President as of now. Paano po kung biglang next week ay lumitaw o lumutang itong si Senator Alan Peter Cayetano? Well, pwede niyang gawin yon, pero saan siya kukuha ng quorum kung 10 sila at 12 kami? At kung halimbawang magkakaroon ng kontrobersya, only the court can resolve itong issue. Well, pwede niyang i-argue na siya pa rin yung legitimate, na yan ang sinasabi niya. Pero the reality is, merong 12 na nag-elect bilang Senate President pro tempore at siyang tumatayong acting Senate President, si Senator Gatchalian. So ikinagulat po ng marami ang pagsulpot ni Senator Cheese Escudero. And dati nga po kayong dalawa mismo ay nagkakaroon ng bangayan. Ano po ang iyong pakaramdam na siya ang kumbaga naging susi ngayon kung bakit nagkaroon ng pagbabago diyan sa Senado? Welcome development. Kasi pinag-usapan namin ito, matagal na namin dinidiscuss na kung halimbawa merong isang lumipat, isa o dalawa, welcome sa amin. At yan nga nangyari kanina at wini-welcome namin si Senator Cheese Escudero sa majority na aming kinalalagyan ngayon. Opo. So may mga syempre nagsasabi na baka may kapalit naman po daw ito. Wala siyang hiningin kapalit. Maski wala siyang hiningin kapalit. Ang gusto niya lamang maipahayag sa publiko, sa mga kababayan natin na ginawa niya ito dahil gusto niyang i-save o iligtas yung aming institusyon, yung Senado. Yun lang ang tanging dahilan. Dahil hindi niya na masikmura yung nangyayari na may boycott, may mga controversies. So, yun lang ang parang compelling reason kung bakit niresolve niya itong impasse. Kasi sa ngayon, 11 and 11 kami. At hindi magkakaroon talaga kung kaming 11 at yung kabilang 11, walang matatrabaho ang Senado. Kaya napaka-welcome po sa amin at palagay ko welcome ito sa ating mga kababayan na at last makakapagtrabaho ang Senado. Katunayan, meron kaming pinag-usapan kanina, nahihiling kami sa Malacanang ng special session dahil naaawa kami doon sa unang-una, doon sa mga nakabinbin na confirmation ng mga Armed Forces of the Philippines officers. Kawawa sila dahil nga yung kanilang nomination, I suppose nomination yung binigay sa kanila kasi Congress was in session. Opo. Ngayon lang, kanina lang kami nag-adjourn sinidye. So yun ang problema ngayon. Gusto naming malaman kung kailan yung kanilang birth year. Kasi kung dapat agad-agad, ito sinasuggest ko sa Malacanang, nabigyan kaagad sila ng ad interim appointment. Kasi naka-break na, sinidye, break na yung Senado, yung Kongreso. Pwede silang bigyan ng ad interim appointment. Now, kung ang birthday nila is halimbawang sa makalawa o next week, pwede pa kasi hindi pa magse-set in yung 1-year ban sa kanilang promotion. Kasi remember, pag less than 1 year na, hindi na pwedeng ma-promote bago mag-retire, hindi na pwedeng ipapromote yung sa ranggong general o colonel, yung armed forces officers. Ayun. So ilan po ito, mga officers na ito? Kung hindi 3, 5, kasi napabayaan nga At ito, parang dalahin namin ito kasi nasa tamang tiyempo naman yung kanilang pagka-nominate. Kaya lang, dahil nagkagulo-gulo sa Senado, hindi ma-convene yung commission on appointments. So parang obligasyon namin ito, kaya iniisip namin kanina, after nung kami makapag-reorganize, na agad-agad i-constitute na namin yung commission on appointments, at least yung panel ng Senado. At hihiling kami sa Malacanang, kung mabibigyan kagad sila ng ad interim appointments, maisalang sila sa commission on appointments para ma-confirm.
Okay, at dahil po na-reorganize na ang mga komite at si Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Chair, at sinabi nga niya, magmi-meeting na sa Lunes, yung magkakaroon na ng pagdinig. Paano po nito babaguhin ang direksyon ng paparating na impeachment trial ni VP Sara? Unang sa impeachment trial, magkaiba yon. Kasi yung aming calendar, July 6 magsisimula yung mismong impeachment trial. Nagsimula nang uminog yung proseso. Katunayan, nung June 1, nung Lunes, nagsabit na ng reply o yung kampo ni Vice President Sara. So as we speak, bibilang ng 5 days naman para magsabit naman na lang kanilang komento o reply yung prosecution panel ng House. So from there, magkakaroon niya ng preliminary conference o pre-trial na tinatawag para maka-usad tayo ng maayos. Ibig sabihin, mag-stipulate, magmamarka ng mga ebidensya, yung mga non-contentious na mga issues, pwedeng doon na pag-usapan para hindi na ito pagdidebatihan pa o pag-uusapan pa sa mismong trial. Yun ang prosesong sinusunod natin. Opo. At bilang kasama ng bagong mayorya, ano po ngayon ang inyong mensahe sa bagong minorya? Well, get back to work. Dahil maski recess kami, pwede namang mag-set ng mga hearings yung mga komite. Marami kaming nakabinben na mga panukalang batas na ito'y mga priority measures. At yun ang gusto naming tapusin para pagbalik namin sa July 26, doon sa pag-open ng second regular session, meron na kaming matakal sa floor. At speaking of the Blue Ribbon Committee nga po, tuloy na rin ba itong flood control hearings dito po sa Blue Ribbon Committee? Well, call na ng bagong chairman yon. And I want to clarify, ako mismo yung nag-suggest na i-relinquish na from me yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. At nirecommend ko nga si Senator Erwin Tulfo kasi siya yung dating vice chairman. So maliwanag yon. Maski noong hindi pa nagaganap yung kudeta ng grupo ni na Senator Alan, talagang nagsabi na ako kay Senate President Soto noon na gusto ko nang bitiwan yung chairmanship. Kasi napakahirap. Alam mo, Nina, sabihin ko na, I lost some friends and I created new enemies. Kaya medyo telling yon sa human relations, ika nga, no? Ayun nga po. Pero, good luck po sa inyo. Lastly, last question, Senator Lacson, baka meron kayong mensahe kay Senator Alan Peter Cayetano na nung isang araw lang ba, sinabi niyo raw na naging disgusting and selfish ang 2 araw na pag-no-show ng majority dyan sa Senado, nung dating majority. Yeah, totoo, masyadong messy yung aming sitwasyon. Mabuti na lamang na-resolve namin sa araw na ito. Kasi nakakahiya na sa ating mga kababayan. No? Kinuwenta na nga ni Senator Gatchalian yung pondo na dapat ginagastos sa araw-araw dito sa buong Senate. No? 25 million. Pagkatapos wala kami na-accomplish. Nakakahiya na talaga. So mabuti na rin itong nangyari. Very welcome development na makakapagtrabaho na ngayon ng Senado. Well, of course, hindi pa tapos ang controversy and we expect na they will not go down without a fight. But kung gusto nilang questionin ito, nandiyan naman yung ating mga korte o yung Supreme Court mismo para mag-resolve kung ano man yung controversy na iniisip nilang idulog. Yun nga po, syempre inaasahan ng lahat, babawi at gaganti ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. At ano po ang inyong mga preparasyon o balak sa mga susunod na araw? Paano niyo po ito haharapin? Dahil malamang pumunta siya bukas at magkaroon na naman ng eksena. Talaga ho pang parang telenovela itong nangyayari po dyan sa Senado. Well, tingnan natin how things will develop tomorrow. Kung pupunta siya rito, sinid yan na, paano siya magsesesyon? Oo nga po. Tingnan po natin yung mga mangyayari sa mga susunod. Nina, kinilala na ng House of Representatives yung bagong liderato. Kinilala na rin ng Malacanang yung bagong liderato. So, ewan ko kung paano pa yung gagawin nila.
considering na 10 lang yung membro. Unang-una, hindi sila pwede mag-convene. Hindi sila Kung pwede halimbawa man gusto nila mag-convene ng session, dapat ginawa nila ito nung Lunes. Dapat ginawa ito nung Martes. Dapat ginawa kanina. At napagdebatehan namin yung sinasabi niyang illegal o hindi na ugma sa rules yung pagpapalit ng mga officials o yung officers ng Senate. Opo. Okay, maraming salamat, Senator Ping Lacson. Ang masasabi ko lang po, sabi nyo nga, di ba, kung nawala man kayo ng friends at nagkaroon ng mas maraming enemies, sa politika naman po, walang permanent friends and wala ring permanent enemies, hindi ho ba? Hindi, sasabi ko lang, very thankless job yung pagiging chairman. Kasi ako, pag binigyan ako ng trabaho, talagang sagasa. Hindi yung, may ebidensya, hindi ko susundan ng ebidensya at pagtatakpan ko, maski mga kasama ko, hindi ko gagawin yon. Trabaho lang po talaga, no? Maraming salamat for your service, Senator Panfilo Lacson. Thank you. Thank you. Get back to work. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador bago pa man ang mga pagbabago sa Senado kanina. Nauna nang binatikos ng Pangulo ang patuloy na pagliban ng mga miyembro ng dating majority bloc sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. The best description I can have is that the legislature is now in disarray. Dahil sa tumataas na tensyon, ingay at gulo at pagkansela ng mga sesyon, hindi na nakapagtimpi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami na raw kasing nabibinbing mga trabaho sa Senado. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee. Marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis. Aminado ang Pangulo na dahil sa kaguluhang ito, maaaring hindi umandar ang sistema ng legislatura, hindi rin uusat ang pagpapasa ng mga batas. I'm afraid all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. Hindi naman naiwasang ikumpara ng Pangulo ang Senado sa ibang sangay ng gobyerno na tuloy-tuloy ang trabaho. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. Bilang isang dating kongresista at senador, hindi aniya katanggap-tanggap na ganito ang nangyayari sa Senado. Tila nawalan na raw ng saysay ang Senate rules na nakasaad sa konstitusyon. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house of the Senate of the Philippines. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Mas mataas na presensya ng militar sa West Philippine Sea, suportado ng mga Pilipino ayon sa Okta Survey. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Exciting ang mga panibagong kaganapan sa Senado. Kanina, inihalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore na nagsilbi ring acting Senate President. Pero ang ikinagulat ng lahat ay ang pagsulpot ni Senator Cheese Escudero sa plenaryo. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
Ninya naging hudyat nga ang pagdating ni Senator Francis Cheese Escudero bilang pagsisimula ng sesyon pasado alas 3 ngayong hapon. Ayon kay bagong Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo, base sa konstitusyon at rules of the Senate, maaaring magkaroon ng quorum o sesyon kapag higit sa kalahati ng mga senador ang pisikal na dumalo sa plenaryo. So ito nga yung 11 na dating minority members plus si Senator Escudero. Pagkatapos nga ng pagbubukas ng sesyon ay agad nang nagmosyon si Senator Vicente Soto III na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon maliban na lamang sa Senate President. Dito na naihalal ang pumalit kay Senator Loren Legarda bilang Senate President Pro Tempore na si Senator Sherwin Gatchalian na tumatayo rin ngayon bilang acting Senate President. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President Pro Tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ninya, bukod nga kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na ay halal na rin bilang bagong Senate Sergeant at Arms si Police Major General Alfred Soto Corpus, habang si Attorney Renato Bantog Jr. naman ang bagong Senate Secretary. Sa isang opisyal na pahayag naman, sinabi ni Escudero na hindi katanggap-tanggap ang nangyayari sa Senado at ang kanyang ginawa ay hindi pamumulitika kundi para sa muling panunumbalik ng pagsiserbisyo sa publiko. Samantala, iginiit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal umano ang nangyaring pagpapalit liderato at kanilang itutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing na nakatakda bukas. Ninya? Okay, so can you describe yung mood kanina, Angela, nung sabi mo nga, no, marami ang nagulat sa pagsulpot ni Senator Cheese Escudero. Pero kanina sa interview namin kay Senator Panfilo Lacson, parang alam naman nila, well, I don't know how long, but sabi niya as early as 1 p.m. daw kanina, alam na nila na dadating si Senator Cheese. Ninya, base na rin sa press con kanina ni Senator Erwin Tulfo ay kanilang ina-expect kahapon dapat si Senator Cheese Escudero. Yun nga lang, siya ay hindi pumunta at matagal-tagal pa ang kanyang pag-iisip na ginawa bago pumunta ngayon sa sesyon. Doon naman sa mood sa loob ng plenaryo, no, pagdating ni Senator Cheese Escudero, talagang naghihiyawan yung mga tao, yung mga staff at iba pang mga guests sa gallery noong pagpasok nga ni Senator Cheese Escudero at nung idineklara ng bukas ang sesyon ngayong hapon. Ninya? Okay, Angela, kailan daw yung susunod na flood control hearing? Tuloy ba bukas? Pero may narinig rin ako na sa Lunes mula kay Senator Erwin Tulfo. Tama yan, Ninya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo and base na rin sa bagong majority, itutuloy nila ang flood control hearing sa Lunes, no? Pero ito nga yung iginigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na kanila pa rin itutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing bukas Thursday 10 a.m. nga daw at kanila magpapatuloy, no, dahil nga sinasabi nila na illegal yung ginawang palit liderato ngayong hapon. Ninya? So napakagulo na dyan, Angela. So asahan natin, dadating nga dyan bukas si Senator Alan Peter Cayetano para mag-hearing sa Blue Ribbon Committee, no, Angela? Tama yan, Ninya, no. Well, sabi din ni Senator Erwin Tulfo kanina sa presscon, kanilang inabasuhan na ang Senate Sergeant at Arms dahil, again, doon nga sa pag-constitute ng bagong majority ngayong araw at bagong minority and yung sesyon kanina, ay kumbaga bago na yung liderato at talagang na-sweep out na yung committees. So parang bukas, technically, pag tinignan natin sa nangyayari, illegal yung gagawin bukas na hearing dahil nga na-sweep out na yung committees, no? So technically, vacant na yung positions na yun. Pero pagdating naman ng Monday, ito na yung hearing na constituted ngayong hapon. Ninya? Alright, maraming salamat, Angela Babad.
Nagkaroon na ng palitan sa mayorya sa Senado ngayong hapon. Alamin nga natin ang mga implikasyon nito para sa bansa. Makausap natin live via Zoom si Attorney Antonio Bukoy, Public Interest and Human Rights Lawyer at Managing Partner ng Bukoy Poblador Law Offices. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi naman sa inyo ni Nina at sa mga taga-subaybay ninyo. Yes, Attorney Bukoy, long time no see. Huli namin kayo na interview ay yung dapat na naunsyame na impeachment trial last year. Good to see you Pero again. yun, I think June or July pa yun. Matagal. Oo, ganun po. Yun po yung huli ka namin nakakausap. Again, welcome back po sa Arangkada Balita. Salamat po sa inyong paanyaya. Yes, Attorney, una-una, anong reaction nyo na eto, nagkaroon na naman ng palitan ng mayorya sa Senado? Makakabuti na ba to? Finally, magkakaroon ba tayo ng back to work na or magiging tahimik na sa wakas? Ito ay isang magandang hakbang upang muling itaguyod ang dignidad ng Senado. Sa halip na magtrabaho nung nakailang araw nang nakaraan, nagba-vlogger ho itong si Alan Cayetano Ngayon ho, balik na uli sa trabaho ang Senado. Although nag-adjourn sila, sinidye, yung mga komite ho ay pwede nang umusad. Pwede nang umusad. So magandang hakbang ho ito. Hindi lang patungkol sa trabahong pang-legislatura, kundi pati na rin sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero yun nga, Attorney, na nalalapit na yung impeachment trial, pero kahit paano ay hindi pa rin natin masasabi na nag-stabilize na ang sitwasyon sa Senado. Paano kaya ito makaka-apekto dito sa parating na trial? Ito po ay depende, manipis pa rin ho yung mayorya, no? Isa lang yung tumawid So, hindi pa rin stable, kumbaga, yung mataas na kapulungan. Sapagkat hindi natin masasabi, bukas makalawa, merong tatawid na naman. Or pwedeng mabawasan, maging 11-11 na naman. Or maaari naman na matagdagan yung kasalukuyang mayorya. Dahil sa sinabi nga ni Chis Escudero, hindi na katanggap-tanggap yun ang nangyayari sa Senado sa ilalim ng liderato ni Alan Cayetano. So maganda ho itong development. Pero subalit, may pasubali ho ako, gaya ng nabanggit ko, manipis ho yung pinangahawakan ng mayorya na isang miyembro. Pero Attorney, the fact na hindi pa rin sila dumating ngayon, hindi ba sila pwede ireklamo? Pag tinignan natin, nag-boycott pa rin sila. Nagkataon lang dumating po si Senator Chis Escudero. Kasi di ba, may sinasabi nga sila na actually pwede silang ireklamo kung nagkataon. Hindi ho, kasi ang attendance ho, yung pagdalo ho ng mga senador, hindi ho pwedeng ipilit yan kung ayaw nila Gaya ho dahil wala ho pwedeng manghimasok sa Senado. Okay. Internal rule nila yan kahit na Supreme Court ho, sa palagay ko hindi ho manghihimasok yan. Mabuti na lang, merong isang tumawid na konsyensya or hindi na nagugustuhan yung tinatakbo ng Senado. Pero ito nga, isa pa naging problema. Kung matatandaan nyo, dun sa lumang mayorya ay may nakaplano na silang hearing dapat bukas dito sa flood control. Pero ngayon na nga, nagkaroon ng panibagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi na dapat matuloy yung hearing bukas. Tama po ba? Wala na ho yan. Kung inyong naaalala, nung nagkaroon ho ng kudeta, nung tinanggal nila si Senate President Tito Soto, pareho yung sitwasyon na hindi nagreklamo yung minorya noon. Dahil yung mayorya had the numbers. Ngayon noon nangyari baliktad. So ano ang kanilang irereklamo? Na yan ay bahagi na rin ng politika sa Senado. Tanggapin nila kung ano yung kagustuhan ng mayorya. After ilang araw na hindi sila nagsesesyon, walang plenary tinatawag si Cayetano, Senator Cayetano. In fact, merong sabi-sabi na siya mismo nagsabi sa mga dating miyembro ng mayorya na huwag kayong pupunta sa pulong, sa plenaryo. So, ngayon ho, ang nangyari, kabaliktaran. Yung dating minorya, ngayon ay mayorya. So, yung pagkakaluklok ho ngayon,
kay Senator Tulfo bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee ay dapat kilalanin. Dahil yan ho ay valid. So bukas, attorney, di ba may mga nilabas na nga sila na mga listahan ng mga guest at pinatawag na nila. Kunyari, let's say for example, ako isa sa naimbitahan, pwede na akong hindi sumipot. Yun ang pagbabasi ako, may bago leadership. Correct. Ngayon, pwera na lang ho kung yung bagong liderato ay magpapadala ng panibagong imbitasyon para sa Lunes. So, ang sisiputin nila yung Lunes, hindi yung bukas. Dahil yung bukas ho, wala nang panuntunan yun eh. Wala nang halaga yun. Then napaltan na ho yung membership. At yun nga po, attorney, nakakagulat din dito sa grupo ng mayorya, nung lumang mayorya, na pinipilit nga nila na ituloy yung investigasyon sa flood control. Pero nung may isang nakulong dahil sa flood control na mula sa kanilang panig, ay nagalit naman sila. Ano hong reaction nyo tungkol doon? Yun ang nakakatawa eh. Yung kanilang iginigate na subcommittee noon, yung isang mag-iimbestiga, si Senator Estrada, na ngayon ay nakakulong na dahil sa flood control at plunder pa. Yung isa naman, si Senator Marcoleta, may plunder din. So, katawa-tawa ho yun eh. Na ang mag-iimbestigahan nila ang sarili nila, hindi ho uubre yun. Yun nga po, yun yung nakakaano doon, na sinasabi na yung naging composition nung dating Senate Blue Ribbon Committee medyo hindi yung mga nailagay po na tao. Marami talagang questions tungkol sa kanila. Tawa-tawa ho yun, sitwasyon na yun. Pero kung sakali ba, may problema pa rin sa leadership, kung sakali pwede ba nila ilapit to sa Supreme Court? Ay, nasa sa kanila ho yan. Pero medyo mahihirapan ho dahil sa doktrina na binanggit ni Senate President Pro Tempore Gatchalian na pinagbabatayan nila kung bakit sila tumawag ng plenaryo ngayon ng sesyon at kung bakit sila nagkaroon ng paghalal ng mga bagong chairpersons ng mga komite. Ito po yung Abilino versus Cuenco. Opo. Yan po ay very similar yung sitwasyon dito. Kasi noon si Senator Abilino ay sa boto ho ng mayorya, 13 ho yung nagboto noon, natanggalin, 12 rin na bumoto na palitan si Senator Abilino at iniupo na acting Senate President si Mariano Cuenco. Parehong-pareho yung doktrina. At sinabi ho ng Supreme Court, political question yan, na hindi panghihimasukan ng katasasang hukuman, maliban na lang kung may violation ng konstitusyon. Pero doon sa kaso yun, pinanindigan pinagtibay ng Korte Suprema na tama yung nangyaring hakbang ng Senado na palitan si Senator Abilino bilang Senate President. Okay. Attorney, ito lang, balikan ko lang yung dapat nakaschedule na hearing po bukas. Pilit nga doon, actually doon sa listahan na number 1, si former Speaker Martin Romualdez. Pero kahapon sa interview din namin kasi kay former Senator Richard Gordon, tinawag niyang political maneuver itong balak gawing hearing. Ano po ang reaction niyo tungkol dito? Ang reaksyon ko ho dyan, nililihis ho nila yung investigasyon eh. Nagkaroon na ho, kung inyong maalala, nagkaroon na ng partial report. Yung Blue Ribbon Committee na dating pinangungunahan ni Senator Lacson. At sinabi doon ni Senator Lacson, nabanggit ni Senator Lacson sa ilang interview niya, ilang panayam niya sa media, na walang mastermind na maituturing itong flood control. Kung maalala ninyo, iginigit nila Marcoleta, imbitahin yan. Si dating Speaker Romualdez, yan ang mastermind. Pero hindi naman nila sinasabi kung bakit naging mastermind yan. Yan ba ay dahil lamang sa kanyang dating posisyon bilang Speaker of the House? Ang problema ho dyan, sinabi ho ng hukuman sa ilang kaso, na pag ikaw ay pag ikaw ay nasa liderato, hindi lang yun ang maaring batayan para maging ituro ka bilang kasangkot. Dapat ay merong tulay ng ebidensya na mag-uugnay sa iyo doon sa itinuturong krimen, yung isinasakdal sa iyong krimen. So ngayon, kaya ho nila pinipilit yan na ipasok uli
si former Speaker Romualdez. Samantalang do sa report ho yung partial report ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, sinabi na niya na walang mastermind dito. Ito ho ay regional o provincial, ang marami ho ditong mastermind. Yun ang pagbalangkas ng batas. Opo. Yun ang pamumuno ng Senado. Mere participation in the budget process is not, it cannot be the reason to impute a crime against the leadership. Okay. Hindi ho dahil mataas ang iyong katungkulan or ikaw ay politically aligned dun sa mga na turing o natukoy na kasabwat, pati ikaw liable na rin. Hindi ho ganun kasimple ang batas dahil ho yung panuntunan ho ng plunder law napakataas ho nung panuntunan. Okay. Mataas ho yung threshold, yung evidence. Dapat to may evidentiary link between the person, kung anong ginawa niya, at yung krimen na pagkamkam, pandarambong, dapat may mga overt and criminal acts, series or combination of criminal acts. Okay, Attorney, ito, kunin ko lang yung opinion niyo po. Kanina nga ibinalita na hindi na pagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng dating speaker sa kanyang hold departure order. Ano po yung take niyo dito? Para ho sa akin, mali Sapagkat unang-una ho, nung nag-apply ng precautionary hold departure order, wala pa ho naman preliminary investigation yun ang panuntunan doon sa administrative order ng Supreme Court, kinakailangan may preliminary investigation na may preliminary finding of dati probable cause. Ngayon ho, prima facie evidence na Mas mataas ho yung panuntunan. Nung dininay ho nila, para sa akin, hindi rin makatuwiran. Mali rin ho sa Attorney? pagkat yung basihan, yung precautionary hold departure order ay hilaw. Dahil wala pa nga preliminary investigation at yung pagtanggi doon sa kanilang motion for reconsideration, para sa akin, mali rin. Pinanindigan ng hukuman yung maling ginawa in the first instance. Okay, Attorney, huling tanong na lang po. Ano po kaya implication kung payagan ng Senado na ma-fulfill ni Senator Jinggoy ang Senate duties niya via video conference na kahit siya ay nakakulong? Medyo controversial nga itong usapin na ito. Controversial yan. Dahil kung maalala ninyo, sa kaso ho dati ni Senator Trillanes at saka ni dating Senator Laila de Lima, humingi siya ng ganyang permiso din sa plenaryo na mag-observe lang. Mag-observe, hindi para makilahok sa deliberation ng plenaryo. Hindi ho yung pinagbigyan. Ngayon ho, yung pagboto, dapat physically present yung senador. Kasi otherwise, kung papayagan ho yung virtual na ganyang partisipasyon at virtual voting, katawa-tawa ho yung magiging sitwasyon kung ang nasa Senado, puro virtual, puro laptop. Hindi ho pwede yan. Ayon ho sa sarili ng tuntunin, dapat may physical presence yung senador na kinaukulan. Okay. So, malabo ho yun. Okay, naku, maraming po salamat, Attorney Antonio Bukoy, again, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo. Magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa inyong paanyaya. Salamat po. Kasabay ng pagkakaroon ng bagong mayorya sa Senado ay ang palitan ng committee chairmanships. Kabilang na riyan ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na hinahawakan na ngayon ni Senator Erwin Tulfo. Ano-ano pa ang mga naging pagbabago sa Senado? Alamin natin yan sa umaarangkadang balita ni JM Pineda live mula sa Senado. JM. Yes, niya nagkapalitan na nga ng liderato ng chairmanship dito sa Senado at isa nga dyan yung makapangyarihang committee which is yung Blue Ribbon Committee at isa nga sa mga sinabi ng bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo na hindi natuloy yung mangyayaring hearing ng flood control bukas. Pero ang ginawa nga niya ay pinagliban muna ito ng Lunes. So ibig sabihin matutuloy pa rin ito pero sa Lunes na ito gagawin ng flood control project hearing.
Matapos nga ang pagtalaga sa bagong acting Senate President at pro tempore na si Senator Sherwin Gatchalian, ginalaw rin ng bagong mayorya ang mga committee chairmanship, kabilang na ang Rule o Blue Ribbon Committee. Maupo na bilang chairman ng komite si Senator Erwin Tulfo at kasabay niya ay inanunsyo niya na lahat ng mga senador mula sa bagong majority block at minority block ay magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Pinagpaliban na rin ni Tulfo ang unang schedule ng pagdinig bukas ng Blue Ribbon para sa flood control project. Sa Lunes umano ang bagong schedule ng hearing ng komite at dapat pa umanong pag-aralan ang mga impormasyon at detalye dito. Paliwanag pa nga ng senador, kailangan ihanda ang bawat miyembro ng Blue Ribbon Committee para sa gagawing pagdinig. Mali rin daw ang paraan kung paano inilabas ang mga pangalan o resource person na inimbita ng dating Blue Ribbon Committee. Sabay tanong na bakit sa media unang ikinalat ang mga pangalan imbis na idaan muna ito sa mga miyembro ng komite. Gate pa ni Tulfo, dapat daw pag-aralan ang mga inimbita o imbitadong resource person at tiyakin na may sasabihin ito na makakatulong sa investigasyon. Ito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sang-ayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya Wala na rin daw karapatan si Senator Rodante Marcoleta na ituloy pa ang hearing bukas sa flood control. Illegal na daw ito kung ipipilit pa ng senador ang pagdinig. Ipinarating na rin ng Senado sa Kamara at Malacanang ang bagong mga committee chairmanship. Bumanat pa si Tulfo sa hirit ni Marcoleta na kaya daw takot ang bagong mayorya sa pagbubukas ng Blue Ribbon Committee sa flood control ay may madadamay sa kanila. Narito muli si Senator Erwin Tulfo. That's illegal na po yung kanyang what tomorrow. We've already instructed the Senate, the OSAA, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary. Sir, sabi niya, Na all six vacant na po, di ba? We declared it. So, illegal na po yung gagawin niya. Sana tinignan niya muna yung kagrupo niya. Ilan doon ang sabit. Ninya, sa huling tingin natin dun sa anunsyo ng mga media relations ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ay sinabi nga nito na meron pa rin daw, itutuloy pa rin nila itong hearing bukas ng 10 a.m. Pero yun nga, iginiit na ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na hindi ito itutuloy at illegal kung sakali mang ituloy nila ito bukas. At bago naman tayong pumunta sa ibang impormasyon niya, punta natin yung iba pang chairmanship. Si Senator J.V. Ejercito ay pamumunuan naman ng Finance Committee. Tapos si Senator Tito Soto naman ay National Defense. At Public Order Committee naman si Senator Ping Lacson. Si Senator Erwin nga yung bagong Blue Ribbon Committee, pati na rin yung sa Committee of Social Welfare. Si Senator Raffy Tulfo naman, yung kapatid niya ay nasa Committee on Public Services. At si Senator Bam ang hawak sa Committee on Basic Education. Si Senator Kiko naman ay sa Committee on Agriculture. Si Senator Risa ay pagdating naman doon sa Committee on Health. Si Senator Lito naman ay doon sa Committee on Games and Amusement. Si Senator Chis Escudero ay Committee on Housing. At ang panguli naman ay si Senator Mig Zubiri na hahawakan naman yung Foreign Relations. Ninya? Nasa labas ka ngayon ng session hall, no? JM, kumusta naman ang vibe dyan sa inyo, sa kinaroroonan mo, JM? Actually, Ninya, ngayon kung titingnan natin, medyo naging magaan kumpara noong mga nakarang araw dahil nga sa nangyaring palitan ng liderato kanina. Ang nangyari nga nung inanunsyo na yung bagong acting Senate President at pro tempore na si Senator Sherwin Gatchalian ay maraming nagsigawan at yung ibang mga miyembro ng OSA ay pinipigilan na yung mga kaalyado na magsipalakpakan dahil nga sa nangyari. Kung babalikan natin, 2 araw, 3 araw na absent itong dating nasa majority senators. Kaya nung nagkaroon kanina ng
pagpapalit ng liderato ay tuwang-tuwa itong mga senador. Ninya. Maraming salamat, JM Pineda. Maayos na nagtapos ang Senado sa pagkakahalal kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Dahil dito, nagkaroon ng quorum at sesyon bago sinindie adjournment ng Kongreso. Ano kaya ang mangyayari sakaling natuloy ang standoff sa Senado? Alamin sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. There's no objection. It is so referred. Sa darating na Biyernes, June 5, opisyal nang mag-a-adjourn ng buong Kongreso ng Sinidie. Ngayong Miyerkules naman ang last session day. Para kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, unconstitutional ang boycott ng Senate Majority pati na ang adjournment ng Sinidie na hindi nagko-convene. Ang Sinidie ay isang Latin term na nangangahulugang without a day sa Ingles o walang takdang araw. Sa konteksto ng Kongreso, di tula na regular na recess kung saan tuloy-tuloy pa rin ang committee at legislative work. Sa ilalim ng Sinidie, mapaparelisa ang legislative process. Suspendido kasi ang legislative session ng parehong Senado at Kamara at walang partikular na petsa kung kailan magko-convene. Pinakaapektado dito ang mga panukalang batas. Kapag hindi na kumpleto ng isang panukala na pending pa sa komite at hindi pa naitransmit sa Senado, mamamatay ang isang panukala. At kailangan itong ihain muli sa susunod na regular na sesyon o kung kailan mag-convene ang Kongreso. At kapag hindi nakapag-aproba o nakapag-veto ang Pangulo bago mag-adjourn sinedie ang Kongreso, hindi ito magiging batas, ngunit magiging pocket veto at kailangang ulitin ang proseso ng paghahain ng panukala. Kaya bawal yung kakansele mo hanggang sinedie yung session. Unconstitutional yan. At ang lalabas yan ay talagang nagkakaroon ng paralysis as if we are not yet paralyzed. Pwedeng bumalik ang House dyan sapagkat hindi sila pwede mag-adjourn na hindi nila sila sabi sa House. So, mabibitin rin yung trabaho ng House. Yung mga bill na ipapasa sa kanila, hindi uusad. Kaya sa usaping sinedie adjournment, dapat kumilos bilang iisang Kongreso ang dalawang kapulungan. Kapag nag-extend lang ng session bago mag-adjourn, dapat magpapaalam ang isang Kongreso kung mauuna bang mag-adjourn ang Senado. Dapat i-inform nila ang House of Representatives. Apektado ng boycott ng Senate Majority ang confirmation ng 5 Armed Forces of the Philippines Generals. Kapag nag-adjourn ang sesyon, hindi sila mapopromote. Nakabinbin din ang Magna Carta for Barangay Health Worker na magbibigay benepisyo, allowance at proteksyon sa frontline health workers at marami pang iba. Pinagsusweldohan kami ng taong bayan para pumasok at nakikita ng taong bayan na hindi maganda ang halimbawa ang nangyayari sa ating Senado. They should redeem themselves when it comes to their integrity as an institution. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sinampahan ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senators Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, pati ang sinuspinding Acting Senate Sergeant-at-Arms na si Mau Aplasca. May kinalaman ito sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa warrant of arrest ng ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. From lawmakers to lawbreakers. Ganyan inilarawan ng mga civic society groups sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, inireklamo ang tatlo sa Office of the Ombudsman ng paglabag sa Presidential Decree 1829 o obstruction of justice. Kaugnay umano ito sa pag-eskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa existing warrant nito mula International Criminal Court. I think we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, ka-unpredictable, at saka talagang nawawala yung kumpiyansa ng taong bayan dito. Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction of justice para magkaroon ng consequences yung mga ginawa ng ating mga senador. Kung gusto po nating panindigan yung ating soberanya, kailangan po nating tuparin yung pag-file ng arrest sa ICC. Base sa kanilang reklamo, naging sanktuaryo umano ang Senado para kay De La Rosa
nang isailalim siya sa Senate Protective Custody ni Cayetano. Nabanggit din ang nangyaring lockdown sa Senado dahilan para mas mahirapan ang otoridad na makalapit kay De La Rosa. Bilang head ng security, inakusahan si Aplasca na nagbaba ng mga direktiba para hadlangan ang pag-aresto. Mahalaga rin sa reklamo ang pag-amin umano ni Padilla na umalis mula Senado si De La Rosa gamit ang kanyang sasakyan. Ayon sa mga complainant, nagbigay na rin sila ng kopya ng reklamo sa ICC. We're doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice, pero hindi naman it's for as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case. Bukod sa paghahain ng reklamo, kinukonsidera rin ng mga grupo na maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee o kaya ay maghain ng writ of mandamus sa Korte Suprema para obligahin ang mga senador na pumasok. Bago pa ang paghahain ng reklamo, gumugulong na ang magkakahiwalay na investigasyon ng Ombudsman, Justice Department at ng PNP-CIDG sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Ayon sa DOJ, patuloy pa rin ang fact-finding investigation ng panel of prosecutors. Bukas din ang panel sa pagtanggap ng anumang ebidensyang maaring makatulog. Pero paglilinaw ng DOJ, ang magiging findings ng panel ay ibabatay sa sarili nitong independent assessment base sa mga ebidensyang isusumite at sa mga impormasyong makakalap nito sa takbo ng kanilang investigasyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.